Action. Praise God. Mayong buntag sa tanan. Amen. God is good. And all the time, galisod. Sabi ko, galisod all the time. Praise God. So, before ko magsugod, no, dako gyud ako ang pasalamat sa toang buhi nga Dios ug sa kay Pastor Jezreel o kay Pastor Clifford nga gihatagan kog privilege na karon taknaa sa kabuntagon nga makashare sa iyang pulong, no? O actually it's not my first time, it's actually my second time nga mutindog dinhi mag-share sa Word of God. And also kanang kuan ba, kulba gid no? Tinakad sa tayo giingon ni Puloy, kulba gid ay. Kay bisan pag permanente ko ga tindog dinhi kay nagalid sa Sunday service apan lahi ra gyud kung ikaw ang mag-share mo na God is good tungod kay gihatagan niya ang matag usa kanato og courage nga mo accept sa mga challenges, no? So, kumusta man ta igsoon? Okay lang ba ta? Murag kusog-kusog ito ni tayog na to, no? Kulba gid kay pa kay 7.6 magnitude God. O gikan pa sa pagkahitabo sa Cebu, nahitabo pod ang nasunugan dito sa Piapi Boulevard. And then sunod na pod ang karon sa Davao City gyud, nalinugan. Di ba sa tibok Davao man gyud na parte. So it's a wake-up call gyud sa matag usa kanato igsuon. Ang katong mga kalamidad nga nahitabo tanang mga circumstances nga niabot sa atong matag usa ka kinabuhi. Wake-up call gyud to gikan sa atong buhi nga Dios nga hapit na gyud siya mobalik. Og dili gyud pagduha-duha, wala gyud pagduha-duha ang pagbalik sa atong buhi nga Dios. Amen. Sige, karon akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog. Atong pag-aablihan ang ato ang mga Biblia diha sa unang Korinto 15 versikulo 58. Again, 1 Corinthians 15 verse 58. Hallelujah. Sige, nakita na ba? Sige, atong sabayan sa pagbasa igsuon. Busa mga minahal kung kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Magaduko kita sa atong mga ulo, mag-ampok kita. Ginoong Dios nga labing gamahanan, mapasalamaton kami diha kanimo Lord. Salamat ni taknaa sa kabuntagon Father God nga imong gihatag nga ni kanamo. Salamat o Dios nga ikaw gyud magagiya sa kanunay magauban sa matag usa kanamo Father God. Salamat Lord sa privilege nga sa kanunay imong ginahatag sa imong mga kaanakan Father God. Along sa pagbatbat o sa pagsaysay sa imong pulong o Dios. Lord, nining taknaa sa kabuntagon among mga pag-ampo o Dios. Nga ikaw gyud magahikap sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa imong mga kaanakan Father God. O Lord, hatagan nimo ang matag usa og teachable heart o Dios. Nga whatever nga word nga madungog sa matag usa Father God nga gikan kanimo Dios kinasing-kasing namo kining dawaton Father God tungod kay kini among sumbanan sa pagkinabuhi nining kalibutan o Dios. Dalaygon ka Father God sa walay katapusan bisan pa man o Dios kanako nga imong alagad nga magabatbat karon sa imong pulong Father God. Bubuoy ako sa imong langitong kaalam kahibalo o Dios even ang imong mga katawhan Father God aron masabtan namo Father God ang among madawat Lord ang pulong nga imong giandam nganhi para kanamo Father God. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan kanimo ang tanang kaduganag kahimayaan in Jesus mighty name. Amen or amen. Mamahimo natin sa paglingkod. Praise God. So before ko magsugod igsuon, naalang gyud ko usa ka importante nga pangutana. Ang pangutana is, are we really committed to the ministry that God has entrusted to us? No? Kanang kumitado ba gyud ta sa ministry
nga gisangon sa atong buhi nga Dios nganhi kanato or ato na ning napasagdan. Amen? So, wala ko nakabalo sa matag usa kaninyo apan kamo ra gyud nasayod og ang Ginoo kung nahimo batang komitado sa ato ang mga buluhaton. So, igsoon, each one of us has been called by God. We are called not just to believe in Him, but also to serve Him faithfully in the ministry that He has entrusted to us. No? Klaro kay Igsoon. We are not just here para mutuo lang sa Dios, but we are here, each one of us, naa dinhi tungod kay naatay dako nga role nga pagabuhaton, labi na gyud sa buluhaton sa tong buhi nga Dios. Amen? Ingon pa ang pulong igsuon sa James 2 verse 26, kung sama nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Amen? Klaro kay igsuon. Isip usa ka Kristohanon, isip nga nakaila sa Dios, ug isip nga tinawag sa atong buhi nga Dios, dapat gayud kitang mamuhat. Amen? Dili ta pwede nga kanang moingon gud ta nga, basta kay nakasimba, okay na. Basta kay nituo ko sa atong buhi nga Dios, okay na, goods na ko, maluwas na ko ana. Dili na enough igsoon. Amen? Kinahanglan nga ang matag usa kanato adunay involvement sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Dili pwede nga kada Domingo nahimo natong ritual nga moadto tag simbahan, mulingkod diha, mupakpak, moambak, moawit, tama lang ta diha. Igsuon mahimo tag involved sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Amen. Whether gamay man ang nga buluhaton igsuon o dako nagkahimuan sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Whether usa ka pastor, usa ka youth leader, usa ka musicians, usa ka Sunday school teacher, unsa bay role nimo sa simbahan, or bisan ka ng simple nga tighinlo lang. Di lang day nato na ilang pod. Kay grabe dakog kahimuan ang pagpanghinlo diri sa church. Amen. Igsoon kana nga mga ministry dili gid na aksidente. Wala na gihatag sa atong buhi nga Dios nganha kanimo para wala lang. Gihatag na sa atong buhi nga Dios nganha kanimo tungod kay kabalo siya nga ikaw ang angay nga mo fulfill ni ana. Amen. Igsuon ang atong ministry again dili siya aksidente. It is a divine appointment from the Lord. However, makakuan po tanaw sa tuang maka-reflect po ta usahay nga dili gyud ay sayon ang mustay nga committed, no? Lisod siya. Kani mo pagiging committed is dako kay siya og kanang buluhatonon ba? Dili ang matag usa kanato, dili kanang naagi time nga kanang murag matarog gyud ta. Naagi time nga musway gyud ta. Nga naman especially kanang naata sa discouragement, no? Kanang naagot ta sa pagsulay, dali na lang kayo sa ato ang makalimtan atong commitment ya sa atong buhi nga Dios. No? Kuan kay ni sa ato agyod mga Kristohanon, kay sa dihang gidawat nato si Kristo na atay commitment nga mga lagad kaniya. Hangtod kita may kinabuhi. Apan kumusta wan ta karon? Pangalagad pa bagihapon igsuon or igo na lang mo adto sa simbahan. Nagadaig pa bagihapon sa Ginoo or igo na lang nahimong routine ang ministry. Amen? Nagay time igsuon sa atong kinabuhi nga sulayon kung asa ta kutob. Asa kutob ang atong commitment nga na sa atong buhi nga Dios. Moabot ang time nga makaingon na lang tag, Lord, kapuya, we. No? Di dyan na maiwasan, makaingon dyan tag, kapuya, Lord, uy, kapuy kay ibangon para mag-ampo. Katukon magkay ko, Lord.
Kapoy kaayo mo atog simbahan para manghinlo. Kay maura manggihapon, ako ra man nagpakabana. Kanay nga anak ba? Tungod niya na nga mga sirkumstansya, usahay makalimtan nato ang atong commitment nga na sa atong buhi nga Dios. But the good news igsoon, of course, di yun ni mawad a good news si Lord. No? Kung naa may mga sirkumstansya nga mong abot, naa ginay ipuling nga good news si Lord sa atuha. The good news igsoon is, the word of the Lord reminds us in 1 Corinthians 15 verse 58 to be steadfast and immovable. Because what we do for God is never in vain. Igsoon. Ang tanan natong pagpangabudlay diha sa buluhaton sa atong buhi nga Dios, tanan natong paghago, dili gud masayang. Do karon makaingon ta nga kapoy man, but in the long run, imong yung masinati ang panalangin sa atong buhi nga Dios. Kay tanan nimong gibuhat, tanan nimong sakripisyo, tanan nimong paghago alang sa bulahaton sa atong buhi nga Dios, dili good na i-thank you ni Lord. Naagid kay reward nga madawat ni ana igsuon. Amen. Amen. Hallelujah. Mao gyud ay pinakanindot nga promise ni Lord sa matag usa kanato. Example lang nato ha. Di man sa pagpadungdungog ni. Kanagong every time mahuman ang event, ma'am, pastor, di ba kana makita nila nga aning kabuta, nagbuhat ta sa atong buluhaton, sa atong mga task. Di ba mo kalit ang mga batanon, di ba mo kalit ang kalan sa GC or kaya mo ingat sa mga outing ta. Wala na padungdungog mga pastor. Wala na padungdungog. Di ba? Kanang every time mahuman ang event ba, naadjud sila giandam nga reward alang kanato. Nganuman, it is because nakita sa atong mga leaders ang atong pagpaningkamot. Nakita sa atong leaders ang atong paghago. Amen? How much more ang Ginoo igsoon? Nakita manggani sa tao ang atong pagpangabudlay. How much more ang Ginoo nga mao itag-iya sa tanan. Amen? So karon, let us talk about introduction pa lang to igsoon. Let's talk about what it truly means to have a commitment in the ministry that God has entrusted to us. So naalang ko itulong ka punto nga i-share alang kanatong tanan. Number 1, commitment means saying yes to God's calling. Yes. Nabasahan ako gabi sa GC. Nagpasahanay yun sila kinsay mo kanta lagi na sa foundation. Mami Jojo, say yes sa calling ni Lord. Di ba? Nagpasahanay, grabe na nilang kuhaan. Pasahanay na sila maayo kinsa kay mo kuhaan. Kanta lagi sa by group, nga contest. Mauna ni, para ganda sa imo. Ha? Say yes to the calling, to God's calling. Okay? God does not call the qualified, but instead, He qualifies those He calls. Nasabtan ba igsoon? You know, this quote really amazes me igsoon. It's because na-realize na ko ba kung unsa gyud ka matinud-anon ug unsa ka maayo nga atong buhi nga Dios. Nganuman igsoon. Kay kung i-imagine lang nato, if God calls the qualified, then no one will be able to stand here. Wala ni bisan kinsa nga tao nga able nga makastand dinhi sa atubangan. Nganuman, it is because no one of us gyud ang qualified. Kung standard lang gyud ni Lord ang atong basihan, wa gyud ta. Bisan kinsa nga tao, wala gyud able nga makatindog dinhi sa tubangan. It is all because of His grace and love nganong naata dinhi, nakatindog ko dinhi sa inyong atubangan ug nganong naay mga musicians. Amen? Tungod ra gyud sa grasya ug pabor sa atong buhi nga Dios. Mao nang igsoon, if ikaw gitawag sa atong Dios, tubag ka og yes, nga way pagduha-duha. Why? Because bisag dili ka angayan,
gitawag gihapon ta sa Dios. And kanak nga butang is dako kaayo nga privilege alang kanato. Ang kaning mag-serve sa tong buhi nga Dios, privilege kaayo ni igsuon. Unta mahimo nga dili nato ni buhatong duty, but atong ibutang sa atong kasing-kasing na privilege ang mag-serve sa atong buhi nga Dios. Kay imagine mo no, sa kadaghan-daghang tao nining kalibutan na isa ka nga naa karon dinhi. Isa ka nga naa nangalagad sa atong buhi nga Dios. Dili ba na nimo ipasalamat sa atong buhi nga Dios? Amen? But sad to say po, most of the times, kung tagaan gani tagtas, daghan kay tagrason. No? May wala ko ni kuan may ha. Kung tagaan gani tagtas, dahil tagrason nga, pastor, di lang ko pastor, kay maulo mo kung matindog das tabang, yabag man kay ko pastor, bisan ganig mangluwa. Di lang ko pastor, oy, kay kulbaan man kaayo ko. Ay pastor, siya lang, kay sakit akong ulo. Di ba? Daghan kay tagrason. Dili ta mahutag rason every time na ay tas nga ihatag atong buhi nga Dios nga ni kanato. Pero papangayuan sa itong buhay nga Diyos. Lord, sige na Lord. Gusto kayo na ako ni Lord. Kailangan kayo na ako ni Lord. Hala, luhod-luhod, hilak, ug maayo. Kay lagi kinahanglan. Pero sa dihang, gihatagagtas sa Ginoo. Ay, pas lang Lord. Maulaw man ko Lord. Sawayon pa lang ko. Diba? That's the reality gyud igsuon. Mao nay sad reality sa mga Kristohanon. Kusog mangayo sa Ginoo apan dili kabalo mo give back ngadto sa tong buhi nga Dios. No? Kana pag yung napoy kanang atasan ba? Ikaw mag-MC. Okay, ikaw mag-song lead. Hala, di na magpakita. Di na masimba. Asa naman si sister? Asa naman si brother? No? Igsuon, the more nga atong ginabaliwala ang tawag sa Dios, the more nga atong na-miss ang privilege nga iyang gamiton. The more nga atong ginalingog-lingogan ang tawag sa atong buhi nga Dios, the more nga atong gitakluban ang panalangin nga gikan sa Dios. Amen. Puna igsuon, kung makulbaan man gani katagaan kagtas, ibot nang gyud sa imong hunahunag kasing-kasing. Ayaw limitahi ang kayang buhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Because when God give us a ministry, He also gives us the grace to fulfill it. Amen? Kung tagaan kag ministry ni Lord, bisan pag-unsa nakakulba, tagaan yung kaniya og way para ma-fulfill na. Amen? Kay dili man mohatag ang Ginoo, di mo kaya. Commitment means saying, Lord, even lisod, even kulba, o even dili ko worthy, mamuhat ko sa imong buluhaton. Amen? Himuon lang natong example God ang kinabuhi ni Moises. Kisay nakailan ni Moises? Amen. If ma-remember ninyo ang pag-describe kay Moises, usa siya ka tao nga nagastutter. Usa na nagastutter? Nga mustorya. Or sa kuan pa kanang kuan ba? Kanga God mustorya. Moto nga time nga nakaingon siya, I am slow of speech and tongue. Mabasa na to na diya sa Exodus 4:10. Sige, abrihan daw na to para Exodus 4:10. Atong basahon. Si Moises miingon sa Ginoo, Apan Ginoo, dili ako ang maayong musulti, sukad pa kaniadto. Yungit ako og magkanga-kanga nga musulti. Imagine, mismo na si Moises ni acknowledge
sayang kaugalingon nga, Lord, di ba ko kabalong istorya? Kanga, kay ko, Lord, maulaw ko. Kay basig katawaan ko. But why did God use Moises mightily? Kanong gigamit manggahapon siya sa tumbuhin nga Dios? It is because Moises answered yes to God's calling. Mura ginay sikreto igsuon, kung tawgon ka sa tumbuhin nga Dios, say yes yun. Uban sa mga pag-ampo. Amen? Amen ba? Mo say yes na ba ta igsuon? Ug ma-assignan, yes na ba? Yes na yes yun. Amen? Sige, ato ta sa ikaduha. Commitment requires perseverance through trials. No? Ang kaning commitment nag-require of perseverance luyo sa mga pagsulay. Ministry is not always smooth sailing. Nadyo'y panahon nga kanang malipayon kay ta nga mamuhat sa buluhaton sa tumbuhi nga Dios. Apan dili pud mawala ang panahon nga kanang sulayon yung ka kung asa ka kuto. Because igsuon sa dihang ikaw gitawag sa atong buhi nga Dios, sa dihang ang matag usa kanato gitawag sa atong buhi nga Dios alang siyang buluhaton. Wala siya nag-promise of easy path. Amen? Wala nag-promise ang Ginoo nga kung mamuhat ka sa kuha, dali ra imong kinabuhi. Sayon ra imong kinabuhi. Kung mamuhat ka sa akuha, wala kay problema, dili ing ana ang gi-promise ni Lord igsoon. But instead, ang gi-promise ni Lord, kung mamuhat ka sa kuang buluhaton, ako mag-uban nga kanino. Amen? Dili og dili gyud ta niya pasagdan. Ang promise niya always siya, always ang iyang presence magauban nga nihi kanato. Ug kana nga promise makita nato sa Isaiah 41:10. Mamalihong kong pagbasa. Isaiah 41 verse 10. Kisay nakakita? Amen. Klaro kay igsuon. Ayaw kahadlok. Kay ang Dios mag-uban kanato. Again and again. If naay ihatag nga task ang Lord sa atoa, maghatag pud siyang ways kanato alang ato ning ma-fulfill. Amen ba? Amen. Hallelujah. Klaro kay igsuon nga dili gyud ta pasagdan sa tumboy nga Dios. Dili gyud ta niya biyaan. The moment nga atong i-fulfill ang ato ang buluhaton. But igsuon kanigyod ang atong timan-an. Commitment is not proven in moments of comfort. Again ha? Commitment is not proven in the moments of comfort, but in the seasons of struggles. Why? Because easy raman kaayo mahimong agtik, easy kayo mahimong dasig kung everything is going well. No? Tama ba igsuon? Dali kaayo nga kanang mamuhat ba? Kaan kayo sa atoa, kanang gaan kayo sa atong kasing-kasing, nga moadtog simbahan, every Saturday, every prayer meeting, kay lagi, everything is going well man. Dali kay sa atoa, nga kanang mamuhat sa buluhaton sa tumbuhi nga Dios tungod kay pabor man sa imo ang tanan. Pero igsuon, kumusta ta sa panahon sa pagsulay? Nabuhat pa baghapon nato ang ministry nga gi-entrust ni Lord nga di kanato or ato nang napasagdan. I am telling you igsuon, true commitment to God is revealed when we choose to stand firm in faith even when life gets hard. No? Diha gyud nato makit-an
ang tinuod nga commitment sa atong buhi nga Dios kung nagkalisod na ta. Kanang, Lord, wala jud ko'y kwarta apan mutay gyud ko sa imuha. Lord, napa ko'y labhonon pero mosimba sa jud ko. Amen? Kanang luyo sa mga pagsulay nga modangat sa atong matag usa ka kinabuhi ba? Mahimo gahapon natong piliun nga mamuhat sa atong buhi ni Dios. I-example nato ang kinabuhi ni Apostle Paul. Atong basahon ang 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9. Sige. 2 Corinthians chapter 4 praise God. Verse 8 to 9. Nakita na ba? Praise God. Akong pagabasahon, gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayud mapukan. Naglibog, apan wala gayud kawatig paglaom. Gilutos kami sa mga tawo, apan wala gayud biyai sa Dios. Ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sigsuon, even in the midst of trials, Paul remained steadfast because he knew that God's presence was constant. Always yun ang presensya sa tumbuhi nga Dios nagauban sa matag usa ka nato. Imagine lang gun ha? Gisakit ug maayo, gilutos pag-ayo. Apan nagpabilin gahapon nga committed diha sa tumbuhi nga Dios. Ang pangutana, ikaw kaha igsuon. Mabuhat sa bakaha nato ni nga mahimong committed luyo sa pagsulay. Same sa kinabuhi ni Job. Bisag nawala na ang tanan sa iyaha, even ang iyahang pamilya, iyang anak, namatay tanan. Iyang mga kahayupan, nangawala. Apan si Job nagpabilin sa presensya sa atong buhi nga Dios. Wala siya nagpatarog. Kita kahaigsuon. Kung kunwari kwaon ang imong panginabuhian. Kung kunwari kwaon ang imong panimalay kanimo igsuon. Makaingon ka tag magpabilin gihapon ko sa imong presensya, Lord. Well, ikaw ra ginasayod anak igsuon. Ug ikaw ra gyud ang makatubag niya na. Amen. Praise God. O medyo dali-dali ra gyud no? Gamay ra siya actually. So ato ta sa ikatulo nga punto. Atong last nga point, commitment must be rooted in love. Again, commitment must be rooted in love. The foundation of every ministry is love, gyud igsuon. Love for God and love for His people. Kay without love, our service becomes nothing more than a routine. We can be active in ministry, busy with church work, and diligent in every task. Yet if love is missing, everything loses its meaning. Amen? Magunsa man ang busy kay ta sa simbahan, adti kay ta sa bluhaton apan walay gugma, wala gihapon na. Mo gyud ni always ginakuan ni mama sa kuha. Magunsa man ang busy kay ka sa church, Joy. Magunsa man ang abti kay kas bluhaton sa Ginoo, kung asa ang kuan didto ka. Apan wala kay intimate nga relationship sa tumbuhi nga Dios, magunsa man ang tanan. Mo gyud ni always nato ibutang sa atong kasing-kasing. Ministry without love for God and for His people is nothing. Amen? Tanan gyud nga atong gibuhat para
sa buluhaton sa tumbuhi nga Dios kung dili nato uban naggugma. Wala gyud ning tanan. Useless gyud ning tanan. Kay ang gipangita ni Lord sa matag usa kanato, the moment nga mamuhat ta ang ato gyud kasing-kasing. Kung unsa ta nga namuhat, kung unsa ang gugma nga atong gipakita sa atong buluhaton. Amen? In 1 Corinthians 13, verse 1 to 3 reminds us. Sige, atong aplihan. Unang Korinto 13, versikulo 1 hangtod sa 3. Sige daw. Unang Korinto 13, versikulo 1 hangtod sa 3. Akong basahon. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao, bisan sa mga anghel. Apan kung wala ako'y gugma, sama ra ako sa saba nga agong ug piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag mahiyas pa ako sa pagpadayag sa langitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ko nga makapabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Amen? Gugma gyud igsoon ang foundation sa atong pagbuhat sa tumbuhi nga Dios. Kay kung wala gyud gugma, useless gyud ang tanan. Magay usahay makakuan ko ba nga. Naman jud time, labi na tong mga past events. Kanang kaingon ko ba nga. Uy, sa tanan yang people, ngano murag kailangan pa man ako sila birahon para mulihok, labi nagduol na lang ang event. Ngano murag naay time nga mukuan sa akong kasing-kasing ba na murag ako ra may nagpakabanaan ni buluhaton. Kay bisan pag ikuan sila ba nga o kani buhatan ninyo, wala may mahitabo. But then again, gi-remind ko ni Lord sa pagtuon ako ani gi-remind ko ni Lord na the moment magyaw-yaw ta, the moment nga magreklamo ta sa atong pagbuhat diha sa tumboy nga Dios, gikalimtan nato ang gugma. Muna igsoon, labi na sa mga leaders, di kita magyaw-yaw. Kung naay mo buhat, maayo. Kung walay mo buhat, then iampok og buhata. Amen? Kay diha nimo mapakita sa atong mga kaigsuunan imuhang gugma. O ang gugma diha sa buluhaton sa tumbuhi nga Dios. Kaningang pulong igsoon naga-challenge gyud sa matag usa kanato to examine our hearts. Kay duha ra man pud nay kapaingnan. If our commitment is rooted in recognition, kana agong mubuhat ka kay ay naani reward. Or kaya naani ka nang nakoy paabuton ani. Or commitment nga rooted diha sa gugma. Manang ato yung last Sunday, ang last Sunday ba to? Nakaingon yung ko Lord tabang kaya akong mga batanon. Nakaingon gyud ko kay ana man gud ko nga mag-prepare na gyud ta kay 2 Sundays na lang gyud. Youth camp na. Ingon man ang kahana sila. Outing sa ta. Uy, Ginoo ko. Unsa man ito mag-outing mo? Magay tayo kwarta. Kung mo kabayad sa pledges ninyo, kung mo kahatag sa entrance fee ninyo, mag-outing na ba hinuunta? Para daw madasig. Igo. Halaka. Igsoon. Mga batanon. Asa man na-rooted ang ato ang commitment diha sa reward o sa gugma. No? I-examine yun na nato, labi na sa itong mga batanon. Kaya ang mga batanunan ba yun? Ang backbone sa itong kasimbahanan. No? Kaya ganing mga atong mga inahan, amahan, gustuhon man nato sa dili, mawala gid sila og ang mga batanon ang musunod. Now, unsaon man nato kung karon pa lang daan wala na na-train ang atong mga kabatanunan. Unsaon man nato kung atong mga kabatanunan committed ra sa reward o sa recognition dili sa gugma. Amen? Magunsa
ang atong future generations. Mag-unsa ang atong future nga simbahan. Mag-unsa man ang future natong mga Kristohano. Amen? Pinaka-the best good nga example ani nato igsuon nga adunay commitment nga rooted in love is wala gyud lain kundi si Jesus Christ. Gimodel gyud ni Jesus Christ ang commitment nga rooted in love. Nganuman, on the night he was betrayed, he took a towel, knelt down, and washed the feet of his disciples, including Judas, the very one who would betray him. No? Imagine, unsa na lang gyud kadako ang gugma sa tumbuhi nga Dios nga ni kanato. Nga bisan man gani si Judas nga nagbetray kaniya, nahimo pa niyang hugasan ang mga tiil. Nahimo pa sa Dios nga servant ang iyang mga disciples. No? Igsuon, gibetray na si Jesus Christ. Gibetray na siya tanan-tanan, pero napakita gihapon niya ang gugmang walay paglubad ngadto sa iyang mga disipulo. That single act was not just humility, it was love in action, igsuon. Gugma to uban sa buhat. Amen? Jesus showed us that true ministry is not about position, but compassion. Kay magunsa man ang ikaw na ay posisyon din simbahan kung wala kay gugma pod sa imong isig kaingon. Magunsa man ang naa kay posisyon din apan ikaw pa mismo ang nag-condemn sa imong kaigsuonan. Ikaw pa ang nakapasimuno nga manglibak sa imong kaigsuonan. Unsaon man na igsuon. Wala gid na siya na root sa gugma nga gikan sa tungwi nga Dios. You know, igsuon, when love is our motivation, ministry becomes more than a duty. It becomes a delight. Gaan lang ni sa ato at dili siya burden kung uban ang gugma sa atong pagpamuhay. Love sustains us when we're weary, softens our hearts when others disappoints us, and gives meaning to every act of service we render to the Lord. Kung mamuhat tauban ang gugma, maghatag din ni siya meaning sa tanang ginabuhat nato para sa atong buhi nga Dios. Amen, igsoon? Nasabtan ba igsoon? Amen. In conclusion na igsoon, commitment in the ministry that God has entrusted to us is not about perfection. It is about faithfulness. Be faithful to your calling, persevere in trials, and serve with love in your heart. Remember, igsoon, God could have chosen anyone else. Pwede kanya piliun bisan kinsa. But He chose you to serve in the ministry because He saw something in you. Na ay nakita ang Dios kanimo, mo nang ikaw ang gipili, mo nang ayaw gid isipa nga aksidente ang ministry nga gisakon nga kanimo. So stay steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord, because your labor for God is never in vain. Daghang salamat o God bless kanatong tanan. Check. Hallelujah.
Palakpakan na to sa Ginoo. Nasabtan ba? Salamat sa pag-take sa encouragement challenge nga mo share sa pulong sa Ginoo. Sa nabantayan ako sa ginahimo nato ni dili lang ako na bless sa inyong mga kinabuhi kung dili kitang tanan. Kaya nga naman ako lang i-example ang General Tayo family. Silang tanan hurot kumana. Di ba? O na gikan sa mga anak hangtod sa asawa, hangtod sa bana na ka-share na sila sa pulong sa Ginoo. Hinaot ko nga kung matokahan mo sa makutahan mo nga ikaw mo share sa pulong sa Ginoo. Mo ni ato gina-challenge nga walay pugsanay pero walay balibaray. Amen. Mana nga challenge kayo ni kay nga naman dili man ta tanan kanang nagtuon kaayo sa pulong sa Ginoo kanang nag-eskwela gyud ba like eskwela ka sa Bible school. Ako bisan gani pila lang ka bulan ko nag-eskwela sa Bible school. Wala na ko damha nga ako'y mahimong pastor ninyo. Ang gusto ra bagyo tanako nga sakristan ra ko. No? Mora na gusto gyud tanako kay nga naman si Papa, naman siya. Asa si madto, ako pwede mo konseya ha, mo uban, mo tabang ana ba? Mora gyud ang gusto. Pero kay ang Ginoo namuhat man sa tao sa kinabuhi, ipanalanginan man sila, nagkadto man sila glaing nasod, mo na nga nabilin ta. Sa pagbilin, mo na ni ang buluhaton. Mo na nga ni gi-mention ka ganina nga God did not call to qualify. Tama ba statement? God did not call a qualify. A qualified. Then He qualified the call. Ako ang ipasabot. Ang Ginoo wala nagtawag sa katong mga kwalipikado nga mga tao nga mo serve para sa Ginoo. Kaya nga naman, kitang tanan dili qualified. Pero, iyang gihimo, gi-qualify niya aron kita mamuhat. Unsang pamaagi. Gani sa iyang mga disciples, ningon lagi ni kay Matthew nga naningil si Matthew sa ugbuwis. Uban ka na ako. Din si Matthew niingon si Matthew ni diya sa iyang gitrabahuan ni uban kay Jesus Christ. Katong mga mangingisda sila Pedro itaktak inyong pukot nya sila ato na grabe na usa na kagabiing milabay wala sila kuha nang hipos na sila sa ilahang pukot nya giignan sila Jesus Christ ana nga time sa morning nga itaktak inyong pukot. Sila nagunang-una silang kagalingon o sa kagabiin na may kuha. Pero misunod sila. Nag-question silang muna-huna. Pero ilang gihimo ni-obey sila. Then, nakakuha sila daghang mga isda. Ilang gihimo. Pag-abot nila sa baybayon, wala man gani sila ni ingon nga, isda. Barato na lang ni. Ilang gibilin, ilang sakayan, niuban sila kay Jesus Christ. Na ba sila kapasidad? Ni mo share sa pulong sa Ginoo dito nga time? Wala. But i-qualified sila sa Ginoo. Now, sa ato ang matag-usapod, nganong nahimo nato ni nagunahon ako unsaon nga makashare ta sa pulong sa Ginoo diri sugod sa ato ang church. Aron inig panahon nga doon na natay ka ng higayon nga mo gawas mo share sa pulong sa Ginoo, dili na ta mahadlok.